Hi guys! Another day, another vlog. Wow, another day, another vlog. Lalabas ulit kami. So, naglo-vlog lang naman, nag-video Turn right lang onto ako kapag Adelaide Street North. lumalabas kami ng bahay. Yeah. Palabas kami ng bahay pa. Punta kami ng Masonville. So, may aasikasuhin lang kami kasi maglilipat na nga kami ng bahay. Wait lang. Adelaide Street North for 1.5 kilometers. So, ayan nga. Papunta kami ng Masonville. May gagawin lang doon. Wow. Mag-iikot-ikot rin. Pero meron talaga kaming gagawin. Kasi Wednesday na ngayon. Then, lilipat kami Gagawin mo na... doon pa. Isipin mo na papalit tayo ng dollars. Magpapapalit. USD. So magagamit na namin yung tinatago namin kayamanan. Thank you po. Wow. Thank you po sa nagbigay ng na tinatago-tago namin yon. Wow. After 2 years, magagamit namin yung binigay. So ayun. So magpapalit kami ng dollars kasi yung sa movers cash ang preferred nila, hindi yung bank transfer kasi 'di ba i-transfer ang ano dito. So tinanong ko sila kung anong preferred nila, kung i-transfer or cash. So mas preferred daw nila yung cash. So wala namang deposit sa kanila. So wala pa akong binigay na ano sa kanila. Talagang doon na mismo kapag move na doon lang magbabayad. So para naman mas magandang cash na lang para walang tax. Joke na. Hindi, parang ewan ko ganun. So yun, magpapalit kami para may cash kami na dollar, CAD, Canadian dollar. Yes. From USD. Tapos In yan, 500 pag meters, nagpapapalit turn left dito, onto may Windermere limit Road. lang kasi yung papalit din. So kadalasan pagka medyo nasa 2,000 USD ata yun, mga ganun, hindi ko lang siguro. Sa stat, ang dami na nilang hihingin sa inyo kung saan ang galing yung yung USD, ganun. At the light, turn left onto sila Windermere kasi Road. dito mahigpit rin sila sa sa mga money laundering. Oo. So parang matanong sila kung saan galing yung money, ganyan. Kasi 'di ba at least dito kaya nalilesen yung corruption nga daw or yung laundering ng money. Kasi lahat May mga ganyan. lahat Continue nila on Windermere Road documented. for 800 meters. Kaya nga kahit yung credit card, 'di ba, yung ginamit ko yung credit card kahapon sa ng pagbayad. Hindi siya pwedeng tap lang, talagang i-insert mo yung credit card mo tapos yung PIN card mo. Basta pag malalaking na daw amount, hindi siya basta pwedeng i-tap kasi nga kapag nanakaw yung credit card mo, 'di ba? Baka yung iba tap lang ng tap ganoon. Kapag malaking price na daw or yung babayaran mo, yun, kailangan mo na siyang i-insert. So, and ginamit yung credit card kasi para at least may points din naman siya, yun, oo. diba? Compared In sa 400 wala. meters, Kasi turn right malaki rin onto sila Dune Drive. magbigay ng parang cashback redemption compared din sa So, yun lang, maganda lang rin yung pag-ano nila ng banking system nila dito. Talagang nababantayan nila yung money laundering, ganun. Kaya nga, di ba yung parang nagtaka ako yung money nila dito hanggang At the light, turn $100 right onto lang. Dune Drive. Well, parang wala silang 1,000. Wala pa ako nakikitang 1,000 Canadian dollar. Meron ba? Parang, wala no, parang hanggang 100 CAD lang. Ewan ko, na ano lang ako. Kasi sa Pilipinas, di ba may 1,000? Tapos, ayun. Lagi naman kami pupunta In dito sa 600 Masonville. meters, turn Pero right kapag onto lumipat Sunnyside na Drive. kami sa bagong house, medyo malayo na to sa amin. Malayo na. Kasi nasa gitna nasa gitna tayo ng east side. Ito north middle. So ayun. Pero basta naman may transportation. Nasa gitna siya ng Westeros. Basta naman may sasakyan ka, madali lang ang dito. Ang transportation. Yes.
Kahit din naman yung mga bus, kaso lang may mga ruta rin naman siya kasi naiikutan. Plus minsan talagang hintayan ng matagal, parang student may ako. may oras kasi yung ano dito yung dating ng bus, tas hindi ka basta-basta pwedeng bababa, di ba? Magpara. So ayun nga, yung sa paglilipat namin, wala pa kaming naayos. Turn right onto Sunnyside Drive. Meron na naman, kaso lang parang Wala kaming boxes. Pero ang ginawa namin dun sa mga ibang damit, yung compress. compress. Ano ba tawag dun? Yung Basta vacuum seal. vacuum sealed na na Continue on plastic. Sunnyside Drive for 1 Na-compress kilometer. dun yung mga damit. Kasi meron kaming yung pang, hindi lang basta suction, hindi lang basta yung pang suction. Basta meron tayong mga machine, di ba? Yung maliit. Na ginagamit talaga nila. Hindi yung pang vacuum. Pang ganun talaga siya. Pang, ang tawag nito? Compress. Pang compress talaga. Kahit sa food din, ganun yung nandun So yun palang nagagawa namin, mag vacuum sealed ng mga damit. Kasi syempre madaming damit dahil may pang winter, may pang summer kami, ganun, di ba? Ganon. So ang natira na lang ng mga damit dyan, yung sa mga bata, kasi maliliit lang naman, hindi ko pa binacuum. Pero pagdating sa mga gamit, wala pa, as in. Pero dahil nga naisip ko rin naman kasi sa amin pa rin naman yung unit ng buong March. So, basta ang importanteng malipat is yung mga furnitures. Furnitures na malalaki na hindi kasya Oo, na hindi kakasya dito sa sasakyan. Pero yung mga maliliit, pwede pang maiwan siguro yung doon. Kasi nga, pwede pa nga kami maglaba doon. Pwede pa kaming magluto, di ba? Fridge. Maglagay sa fridge. Kasi nga, yung buong March, sa amin pa rin yun. Depende na lang kung may kukuha mag-rent. Kasi yun yung sinabi ng landlord sa amin. Parang dapat daw 60 days. oo, ang daw dito kasi sa Ontario talaga, 60 days notice if maglilipat ka or aalis ka na or titigil ka na. Kasi sa amin, tapos na yung 1 year, 1 year contract. Naka 2 years na kami. So, naka month to month na kami. So, kahit matapos mo yung 1 year or naka month to month ka, 60 days notice pa rin ang ibibigay mo sa landlord daw. Parang nakita ko doon na kapag under ka ng contract, at least 30 days. Pero kapag ka mga special contract ka na, katulad ng month to month daw, or may isa pa yung nakalimutan ko lang, basta month to month, at least 60 days daw. Hindi naman namin alam yon. Hindi naman. Syempre. In 200 Nag-base meters, pa you rin will kami arrive at dun your sa destination. Sa Pilipinas. Pilipinas. Plus, hindi kasi siya kasama doon sa contract na binigay sa atin. Oo, hinanap ko diba? dun sa contract. Wala naman nakalagay dun na 60 days notice. Pero nung tinignan ko yung Ontario na landlord and tenant bill, ganon. Pinasa pa kasi. Bakit kasi pinasa pa kung hindi yung pinasa, hindi rin nila alam. Kasi hindi sila nagre-reply sa akin. So, gumawa ko nung N9 notice. Na form. So, nakalagay doon 60 days. Pero, hindi siya 60 days nung binigay namin. Parang 30 days o 32 days lang siya. Pero kasi nga, yung iba naming neighbor na lumipat, Tinanong din namin. wala naman daw silang 60 days. 60 days yan. Parang 40 days lang sila or basta less than 60 days Yung sila mga nauna nag-notice. sa atin yun na lumipat Oo. na within din sa management na nila. Oo, Kasi itong bagong management na lang. So, kasi nag-iba sila. sinubukan namin kung kasi hindi sila nagre-reply sa amin kung okay pa, sige, lumipat na kayo, it's okay, ganyan. Kung meron silang ibang habilin or kailangan ba linisin muna, ganyan, ganun, di ba? So, plus ang mali pa nila, di naman din sila nag-i-inform noon na hindi pala gumagana na yung true text message nila. Pag tinawagan dami reklamo mo, pag tinawagan mo naman sila, hindi rin naman din nasagot. Oo, naka-voicemail. Naka-voicemail lang. Oo, yung message yung phone nila. Parang pero anyway, ilang beses na amin okay lang din naman kasi ayaw lang namin magkaroon ng problema. ayaw namin na magkaroon ng problema kasi Kaya kinuha, siyempre naman kami dito kumbaga temporary lang naman kami dito. hindi, although temporary nga tayo, ang rent. pinaganda naman natin, tayo yung temporary na foreign worker
na Temporary isa sa mga resident. katulad ng mga ibang temporary foreign worker na sumusunod naman sa batas at Yeah. kung oo. yan talaga yung batas talagang susundin namin kasi syempre Kasi ang parang ang ano ng kaya kayo tenant, nag-move di ba? oo, kapag papayag sila na less than 30 days, basta may kukuha nung March namin na magre-rent. Oo. Sino man kukuha ng 2,050 nagbabaan na kung makikita mo lahat ng na 2 bedroom? makikita mo pag nagtanong ka sa lahat ng mga tenants na dun, how much are you paying for the rent? Sabihin nila sa'yo, may 1.6, may 1.5, May gano'n. 1.5. All in na yun All in. Yung sa amin 2,050, all in na nga rin siya. Pero yun sa kanila kasi meron pang may mga fixtures na rin Oo, may mga furnitures. Sa amin wala pa. So, sa tingin namin, wala namang kukuha ng ganong unit na sasalo nung isang buwan, di ba? Yun nga sa lilipatan natin, parang 1,000 plus lang pero may kasama, may in-offer na siyang furniture tsaka Oo, may gamit na, may sala, may higaan, oo. naalala ko pa yung microwave. Oo, kasi yung wala kaming microwave noon eh. ingat na ingat pa kami ni Tito buhatin yun, baka mahulog. Bago. Oo. Tapos ayun, dito na kami. Later na ulit. Lapit lang kasi ito talaga sa amin Hindi ka tulad kahapon ng haba. Tapos window shopping lang sa ngayon habang wala pang Yeah. See ya. The green. Tapos ito yung gusto niyo po. Natapos na niya itong basahin. Dogman Grapes. Okay, already finished this one. Let's see. Ayan guys, paalis na kami ng Masonville. Tapos na kami sa errands namin doon. Mabilis lang. Baka mapabili pa kami. Dapat nga bibili kami ng Starbucks pero ay wag na kailangan pigilan ng sarili sa paggastos. So, ang gagawin naman namin today, In after 400 is meters, yung turn right onto Fanshawe Park Road East. bibili kami ng pang-gift ni Bon dun sa birthday na aatinan niya. Kaya lang dito sa Masonville, walang toy store. May request si Bonchi dun sa gift na Oo. ibigay niya. Kasi yun yung parang alam niya na favorite toy nung friend niya. Yeah. Light, turn right onto Fanshawe Park Road East. Ayan guys, so pupunta kami ng Walmart kasi mas marami pang tindang toys ang Walmart kesa sa Masonville. Wala na kasing Toy R Us. Wala nang tindahan ng mga toys dito sa London. Closed na. Tapos mas madami pa yung ang alam kong may mga tinda Continue ng on toys Fanshawe Park Road East for 4 sa may kilometers. Walmart. So, andito tayo sa North London. So, yung Fanshawe Street, hindi mo alam kung street o avenue no? Sa kanila, basta street. Pero mahaba siya, major road siya. Fanshawe. North part to ng London. Dito dati yung work ko, papunta dun sa dulo nito. Nasa north naman tayo ng London. Ayun o, Storybrooke Heights. Yan. So, yung request kasi ni Bon,
na gift daw kay Lennox is Lego City daw. Lego City. Aray. Taray, di ba? Yan. Siyempre siya namili ng i-gift niya. Pero, yun nga, wala dyan sa Masonville. Di ba, kakaiba yung mall dito eh. Kulang-kulang. Joke na. Hindi kasi di ba sa Pilipinas, ang mga mall doon kumpleto na lahat. Nandun na lahat. Yung salon, yung toys, yung palaruan, bangko, pati grocery. Meron na dun sa mall sa Pilipinas, di ba? All in one. Dito hindi, hiwa-hiwalay pa. Talagang ano, kailangan mong magkaroon ng car or yun nga, yung transportation dito kasi nga iba-iba yung building kung nasaan yung puro toys o kaya yung puro ano lang, hindi siya yung nasa isang lugar na. So ayun, nakapagpalit naman kami ng dollars. Onti lang naman ng ano, kasi halos hindi naman magkalayo ang Canadian dollars at US dollar. Tapos yan, let's see. Ayan, gasoline ngayon 129.9, so 1.2, parang 42 pesos ang gas ngayon. Ngayon, Stony Brook Animal Pag sa Hospital. reserve yan, mga 103 lang. $1 and 3. Parang mas madami pa yung hospital ng mga animals dito eh, no? Hindi Parang- marami rin naman yun sa tao. Kaso nandun sa kabilang side na. Hindi, kasi Sa- sa mga tao, malalaki na, di ba? Malaking building na. Pero dito parang yung mga ganyan-ganyan kalaki lang. Ayun, no? Animal Hospital, tas may cat hospital. Ito yung isang... May cat hotel pa nga. Oo, may cat hotel. Ito yung St. Jude to. Pero Anglican siya. Ayan. Ano siya, pa-Highbury na. Ito northeast na to, yung Highbury. Fanshawe Highbury. Northeast. Mga bahay na ginagawa. Townhomes yung mga ginagawa nila eh. In 500 meters, turn right onto Highbury Avenue North. Yung Toyota. North Toyota North London. Yan yung ano yung food basic dito. Meron na siyang ano. Dati Dito wala yung yung... kanan eh. Tapos dun sa diretso pa yung dating work ko. Oh, may McDo na rin. Turn pala right to, onto oh. Highbury Avenue North. Yeah. Yung diretso dun, yun yung... Continue on Highbury Avenue North for 3 kilometers. Yan. So, ito yung Highbury North. Yan yung Cedar Hollow. Ganda rin dyan yung mga house, Cedar Hollow. Mga bagong gawa. Modern yung design. Parang ito, modern unit yan, oh. Pero mga townhomes, ayoko kasi ng townhomes. Joke na. Namili pa. Pero mas mura ito. Oo. Kesa sa talagang solo, ano. Pero may binabayaran kayong parang Condo fee, Condo mga fee. ganun. Yan. So, inikot na namin din ang North London. Highbury. Hi. kasama mo si mami. Hmm? Boy lang ako mag-drive. Ayun yung
Earl's Court long-term care. Nagpasa ako dyan ng resume. Oo, nag-walk-in kami dyan eh. Si kay Daddy. Pero, ganun talaga. Nasa labas ng London yung work. Tapos ito yung parang high school nila. High school, secondary school, Montcalm Secondary School. Ito North Highbury, pero yung lilipatan natin pa South Highbury naman. Oh, Highbury rin yung major road niya, pero South. In 400 meters, turn right onto Huron Street. Yan na, yan. Ito pa, yung isa pang village na Kensington, retirement home naman siya. Nagpasa din ako dyan. Nagpasa din dyan si Daddy. Oo. Dami kong pinasahan ng resume. Pero, ganun Ganun talaga. Ano sasabihin? Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Oo. Sa Pilipinas, pinag-aagawan ka. Pero dito, ewan ko ba? Hindi, kasi syempre, ano naman, iba ang standard ng Canadian talaga. Oo. Iba ang ano nila, iba ang meron ang anong tawag nila networking, 'di ba dito? Uunahin ka kapag may kakilala ka. Hindi siya backer ang tawag eh, networking. Network. Kaya kailangan friendly ka ganyan, yung Friendly naman ako kaso lang talagang ano eh. Ayun. So, yan. Hindi Yan, kasi nakamalapit sa mukha. Ayun. Hindi, actually kahit meron naman kang network na ganun. Kasi sa akin nga sumulat pa ng recommendation yung pinag-field placementan ko eh. Hindi naman recommendation, parang ano lang na if you come across na sa pangalang ganito, eto maayos na empleyado naman, magiging asset ng team. Parang ganun lang. Pero malaking bagay na rin yun kasi magagaling yung mga tao nagrekomenda sa akin eh. So parang nakaka-proud lang din. Yun nga lang, hindi pa rin tayo makakapasok kasi baka mamaya marami rin naman mas magagaling na tao dyan. Taon talaga nakamapos. Turn right, then you will arrive at your destination. Yung mga pasukan niya biglaan, hindi mo alam entrance na pala, ganun. Kasi yung iba naman mukhang entrance pero exit pala. So, eto na. Ang Walmart. Tapos doon ako nagkakarwash kasi $4 lang. Bubuga mo lang ng tubig. Tapos aalis na ako. Coin one. Tanggal asin, ganun. Turn left, then turn right. Tsaka na lang siya lilinisin ng puspusan pagka Hindi na hindi na nag-snow. nag-snow. Kasi ngayon parang ang useless mamaya-maya mag-snow. O di wala rin. Sinabon-sabon mo pa ng malupit, di ba? Yan guys. Andito na kami sa school nila Bonchi. Napaaga kami. Early na naman. 2:30 pa lang. O kasi 2:30. babalik ka pa tas mamaya-maya susunduin mo na rin naman. Kaya dito na. So, after namin dun sa Walmart, nabili namin yung toys na Lego City na gusto ni Bonchi. Ang gift niya. Pang-gift niya. Dumiretso kami ng McDo. Kala namin bukas na yung Macau Imperial. Hindi pa pala. Kasi meron ng diba, may signage na doon. Pero yung pala close. Opening soon pa na. Opening soon. Pero Sayang. parang matagal na yun, Nung pa natin nakita before pa mag-winter. Oo, nung pa, diba, yung may mga sa Victoria Park noon, kasali sila yung Macau Imperial. Hindi pa tayo nakaka-uwi nun. Hindi pa, ng oo. Pilipinas Hindi pa pala sila open. Ang tagal na. Tapos, ayun, nag-McDo kami. Yan, tas may free ako sa McDo ganito. Yay! Kasi merong app dito. Halos lahat ng mga dito may mga app.
Tapos kapag may points, Ganito. tapos pag may mga points, yan, makakakuha ka ng free, kung anong free doon sa points mo. Sa Teams, meron rin, sa McDo, madami, halos karamihan ng mga dito, may mga apps na ida-download mo lang tapos i-scan mo lang. Yan, magkakaroon ka ng Ayan, so, ano na ba? Hintay lang. Hintay lang. So, ayun nga, kapag maglilipat, madaming gagawin, pero kami para wala kaming ginagawa. Para wala kaming ginagawa. Kasi alam namin na pwede pa rin namin iwanan ng gamit yung kasi mag-overlap siya eh. Mag-overlap yung ngayon, nirerentahan namin yung apartment. Bibidyohan ko nga rin yung apartment namin ngayon para meron rin kaming memories or video nung una naming tinirhan dito. Wow! Para Makala. para makita rin namin before next ito yung unang tinirhan namin, 'di ba? May video. Ito nakabili na kami ng bahay. Wow. Someday. Someday. Merong mga parang babalikan na videos na ito yung bahay na tinirhan namin noon. Ayan. So, Kasi di ba parang pag tinignan mo, parang dati nakakatakot lang. Oo. Una natatakot ka kasi lilipat ka. Tapos na yun na nakalipat ka na. Tapos nakayanan mo na naman. Tapos nakakatakot kasi paano yun yung sa school? Kailangan may maganda yung grades mo para ma-maintain na estudyante ka dito. Or else uuwi ka, di ba? Actually kasi yung bahay na yun, apartment, para siyang mukhang tenement. Tapos nakapasa na ng school. Isip mo naman ngayon, PGWP, matatanggap ba tayo? Nakakatakot, ganun. As ayun na, nag-file ka na lahat-lahat, tas within less than a month, na-receive mo kagad yung approval ng immigration for your PGWP approval niya. Pati yung dalawang bata. Ako na lang yung SOWP ko. Pero naka-visitor record din ako. Wala ring yung progress yung visitor record ko eh. Tapos, ayun. So, basta kapag maglilipat, 60 days notice. Walang nagsabi sa amin nun eh. Walang nagsabi sa amin na kailangan ng 60 days notice bago maglipat. Nagtingin-tingin lang kami sa marketplace, 'di ba? Na ganon. Nauna pa namin nakita yung mga lilipatan bago nalaman namin na may notice. Oo, kailangan pala 60 days. Kasi nagpaparenta rin naman kami sa Pilipinas pero parang wala naman atan. Oo, 'di ba? Notice sa akin noon. Basta sinabi ng lipat sila, okay, sige. Sir, hindi na kami makabayad next month ha. Yung iba pa, sir wala na kaming pambayad next month. So dito, tapos bigla malalaman mo, hindi pa kayo nga nagbabayad ng para for this month Pero kami naman, continuous naman kami nagbabayad as in talaga. Pero so dito, yun nga, 60 days notice bago ka lumipat. Tapos yun, movers, nagkuha kami ng movers kasi wala naman kami mga friends na tutulong sa amin. Di katulad noon naglipat tayo noon, Oo, kasi si Dad nandun pa noon, di ba? Si Dad talaga nag-ayos nung paglilipat natin noon from sa Old Balara, hindi Old Balara. From yung sa may Tandang Sora, Banlat. Tapos sa Don Antonio. Hindi, Banlat, pumunta pa tayo sa tabi ng Cherry Foodarama, 'di ba? Circle C. Tapos yun na yung sa bahay na mismo sa sa may Don Antonio. So, nandun pa si Dad nung naglipat tayo nun, 'di ba? Oo. Kaya hindi kami na problema sa move noon, paglilipat. May sariling truck din. Oo, yun. Andun pa sila kuya, yun. Ngayon dito, syempre kami lang, yung iba kasi ang ginagawa, parang mga friends lang sa churchmate, mga ganun. Kami wala kaming ganon. Yung mga napapanood naming na nagmumove na friends nila. Yung isa nga
Alin? Nakakatuwa kasi parang boss niya, yung bumili ng bed namin nun, parang boss niya, yung bed frame. Yung... Sabi nung, kami lang nagbubuhat kasi kumuha lang siya ng U-Haul. Kami nagbuhat nun, 2 kami. Malaking bed, king size bed frame yun, binuhat namin pababa from 3rd floor. Tinanong ko siya, sabi kong ganun, is he your friend? Yes, I'm his boss. Sabi niya ganun. Isipin mo, boss niya pala yung pinagbubuhat niya ng kama. I'm his boss. Totoo naman. Tas, yun kasi daw, siya daw yung bumili sa amin. Sa company daw na pinapasukan nila, siya yung engineer. Tapos siya yung bumili, siya yung engineer. Tapos yung kasama ko nagbubuhat, siya yung accountant ng company nila na gano'n. Kasi binenta namin yung isang king size bed namin sa Facebook Marketplace. Ang nakabili, African yung nakabili. Tapos, yun nga, syempre king size bed yun, hindi naman kaya ni daddy buhatin lang. So, sabi ko, ng isang ibang kasama na magbubuhat. Yung boss pala niya yung sinama niya. Tapos ang makulit pa nun, yung lalaki na bumili ng bed, parang yung boss niya, hindi niya tinutulungan. Yun pa yung nagbubuhat. Tapos siya parang, masakit yung katawan ko, ganun. Hindi kasi yung bumili, gusto pa niyang, parang tumatawad pa. Gusto niyang, hingin yung side table na white na nakita niyang nandun. Pero separate kasi natin na binili yun. Oo, sabi ko so parang sabi ko, hindi siya kasama dun sa... Although mukha kasing kasama siya dun talaga. Oo, kasi magkaputi, pareho, di ba? Oo, tapos parehas din ng handle. Sabi ko, hindi kasama sa binibenta namin yung side table. Kasi Yung bed lalagyan lang ni mami talaga. ng cellphone daw. Hindi Pag nagcha-charge siya. So, ayun. Hindi pa namin alam kung bukas, baka makuha namin yung susi dun sa kabilang bahay. Tapos, di ba may mga pamahiin, gano'n. Kapag lilipat ka ng bahay, may mga bigas, gano'n, wow. Pero, ewan natin kung makuha. Kasi parang, di ko alam kung ayos na ba yung bahay o ano. Pero, kasi tatanggalin pa nila yung gamit O, tatanggalin pa nila yung gamit. General cleaning, gano'n. Ayun, so... Yun naman yung preparation pag maglilipat lang din. Tumingin kami ng box. Pero yung mga box kasi, meron din sa Facebook Market yung mga free boxes na kukunin mo sa kanila. Mga used na yun. Pero, wag na, dagdag pa sa kalat. Pero, yun nga, kung maglilipat ka, tas meron ka makita sa Facebook Market na free. Mga free boxes. Free used boxes. Lang naman yung tipid tips kung gusto nyo makatipid dyan sa mga box. Oo. Tas meron din nung rerenta ka nung box, di ba? Na yung talagang matibay na boxes. Meron rin nakita ko rin yung boxes na nirerentahan mo. Parang 1 week mo siyang i-rent. I-deliver sa'yo, tas ibabalik rin sa'yo. Ibabalik mo rin after mo gamitin. Yun. Pero, syempre tipid-tipid tayo ngayon. Muna. Check na lang muna natin. Kasi pwede pa namang iwan. Oo. So, kasi yung mga panggagastusin mo kasi na hindi mo titipidin, sayang naman. Pwede mo na kasing pambayad din ng mga bills eventually. Tapos sabay Yung magastos din kasi maglipat din. Syempre. Tsaka matututo ka talaga magtipid dito. Yeah, oo. Thankful lang din dun sa lilipatan namin, ang hiningi lang niya deposit, 'di ba no, Daddy? Kasi usually ang hinihingi first and last. I mean, deposit and yung first. So si ate, sila kuya, ang hiningi lang nila deposit. So ayun. So paglilipat mahirap din kasi nga may usually dito first and last ang bayad. Then dito. So magkano rin yun. Tapos, yun pa yung movers nga. Swerte nga lang kung meron kayong tutulong sa inyo na hindi nyo na kailangang acquire ng movers. Kami, kailangan namin. Kasi nga, syempre, hindi naman pwedeng si daddy lang ang magbubuhat lahat nun. Tsaka yung truck para sa bed.
sa mga bed, sa furnitures namin. So, ayun, yun yung mga pag maglilipat. So, tomorrow, sana makuha namin yung susi para gusto ko nga rin siyang linisin kasi di ba sabi na cleansing, wow. Kailangan bago ka maglipat. So, let's see. So, yun. Hanep. Wow, Hanep. So, Cleansing. After 2 years, naglinis din siya. so, yun. So, mag-aantay na lang kami dito at dito kami kakain hanggang mag-uwian ng mga kids.